ilang minuto na pag-aaral ng salita ng Panginoon at hinihiling ko po ang inyong pong buong cooperation para mas maaga po tayo matapos. Amen. Kapag kayo po ay na-bless, pag sinabi po ng pastor na praise the Lord, ang sasabihin nyo ay Hallelujah! Kapag sinabi kong hallelujah, Praise the Lord! God is good All the time! all the time. God is good! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sa wala pong pagtatagal, magpapuklatan po kayo sa akin. Kung meron po kayong Biblia, Pero maliit. sa aklat po ng aklat po ng Lucas, chapter 2, 10 hanggang 12. Praise the Lord. At hinihiling ko po na babasahin ni Brother Eddie. Praise the Lord. Luke chapter 2, verse 10 to 12. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalahan ko kayo ng mabuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Verse 11, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Verse 12, at ito ang sa inyo ay magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang iyong sanggol na nababalot ng lamping at nakahiga sa isang masabsaban. Amen. Praise the Lord! Praise the Lord. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama sa langit, Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng Panginoon. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac. At Ikaw rin po, Panginoon ng Panginoon ni Haring David. At Ikaw rin ang Diyos namin sinasamba sa panahon ngayon, Panginoon, na nag-iisang Diyos, O God. Hallelujah. Kami po ay lumalapit sa iyong trono ng biyaya. Dalangin ko, Panginoon, ang pagkabasa ng iyong banal na salita. Ituro niyo, Panginoon, sa iyong mga anak, hallelujah, ang iyong mga salita upang kami ay patuloy na matuto at maunawaan namin ang lahat ng iyong plano sa aming mga buhay. Dalangin ko, Panginoon, na buksan mo ang puso, lahat ng makakarinig ng mensahe ito, maging sa online hanggang dito, mga Panginoon, hallelujah. Ikaw po, Panginoon, ang aming sinasamba sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabing Amen. Amen! Praise God. Bago ka umupo, tapikin mo ang katabi mo, kawayan mo, kaliwat kanan at likod harap, sabihin mo, I'm glad you are here. I'm glad I'm here! 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 Praise the Lord. Malaya na po tayo makakaupo. Praise God. Welcome kay Brother Joey at Brother Jude na nakilala namin sa hospital, at si Brother ay bisita ni Brother Ryan. Praise God. Praying na every Sunday hindi mawawala ng bisita, mga kapatid. Amen! Yan po ang ating lalangin na I challenge this ministry next year, magdodouble po tayo, mga kapatid. Yan po ang ating vision na mag-double o mas higit pa, mga kapatid, sapagkat yan po ang plano ng Panginoon na tayo po ay dadami para mas maraming magsasamba sa ating Panginoon. Amen! At sa oras na ito, mga kapatid, bibigyan ko po ng pamagat ang mensahe ng ating Panginoon na Christmas in your heart. Amen! Christmas in your heart. Or is in your heart. Kamali lang po tayo ng sulat. Christmas in your heart. Sa panahon ngayon, mga kapatid, ay ang buong mundo ay nagsiselebrate ng Christmas. Christmas, the annual Christian festival celebrating Christ's birth, held on 25 December in Western Church. Sineselebrate po ng Western Church ang 25 of December na dinaklara nila ng Christmas celebration. Ang original po, mga kapatid, ng Christmas ay nanggaling po sa Old English na Christes Maesi. Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, is Mass of Christ. Ang Mass of Christ, mga kapatid, ang ibig sabihin din po sa Greek word ay Christos, ang Christ. Ang Christ is anointed one.
Kapag binabanggit po natin ang Christ, ito po ay sumisimbolo ng the Anointed One. At ang Mass sa Latin, ang ibig sabihin ay misa. A large number of people or object crowd together. Ibig sabihin pala ng Mass yung maramihan. At ang buong mundo ngayon, mapatid, ay tumatawag ng Christ Mass every December 25. Ang December 25 ay araw, mapatid, ng pagdiriwang ng mga Kristiyanong kapanganakan ni Jesucristo. Tinatawag po nila itong Pasko. Ay aktwal na nagbago mula sa mga paganong tradisyon na nagdiriwang ng winter solstice. Ibig sabihin, mga kapatid, yung panahon na yon ay hindi pala yung birthday ng Panginoon. Ito po ay pagan festival na kung saan ito po ay tinatawag na Saturnalia Festival. Ang Saturnalia Festival, mga kapatid, ay sila po ay nag-aalay ng mga pagan tradition. At sa puno, mga kapatid, pinapatay nila yung mga Kristiyano. Pinupugutan, sinasabit nila isa-isa, mga kapatid, at sila ay sumasamba sa kanilang Diyos na si Saturnira, na tinawag na siya po yung anak ng araw. At inalitulad na rin nila ng mga Kristiyano sa Roma, mga kapatid, yung araw na si Jesus Christ. At hindi po yun ang totoong birthday ng ating Panginoon. Amen. Tandaan po natin yung December 25 ay dineklara lang ng Roma na birthday ni Jesus, pero ang origin niyan, mga kapatid, ay Saturnalia Festival. Tandaan po natin, mga kapatid, nakikiselebrate tayo sa December 25, pero hindi tayo nakikiselebrate doon sa Saturnalia Festival. Dahil alam po natin, ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay, mga kapatid, namatay at nabuhay, at siya po ay tinubos niya tayo, mga kapatid. Alam po natin ang Panginoong pinaglilingkuran natin. Amen. Kaya, mga kapatid, yung mga tradisyon, dahan-dahan natin pinapaunawa na dahan-dahan na natin hindi gagawin, mga kapatid. Amen. At alam niyo ba, ang Santa Claus wala sa Biblia? Amen. Ang Santa Claus nagsusuot ng ganong sombrero na parang elf. At siya po ay inuuna ng sanlibutan, at siya po ang sinasabi na siya yung una bago sa Panginoon. Nagbibigay ng regalo. Kaya, mga kapatid, yung medyas, sinasabit ng mga magulang sa bintana. At itinuturo sa mga bata na magkakaroon niya ng laman, lalagyan ni Santa Claus. Kasinungalingan. Ito po ay pandaraya ng sanlibutan para ang pananampalataya ng mga batang maliit ay mapunta doon sa Santa Claus, hindi doon sa nag-iisang Diyos na. Amen. Dapat po natin maunawaan, mga kapatid, ang Christmas is everyday. Amen. Hindi po natin sineselebrate na 25 lamang. Amen. At hindi rin natin sinasabing huwag tayong magsaya ng 25. Sapagkat araw-araw ay Pasko, mga kapatid. Amen. So, araw-araw dapat tayo po'y magmamahalan. Amen. Ibig sabihin po ng Christmas, mga kapatid, pagmamahalan. Amen. Pagpapatawad, pagbibigayan. Most Christians celebrate Christmas on December 25. Pero yung iba, mga kapatid, ay nagsiselebrate ng January 7. Mga Orthodox, mga Western, katulad ng Russian, 6 or 7, sinasabay po nila sa Three Kings, doon sila mas lalong nagsiselebrate. Kung mapapansin nyo dito sa Greece, mga kapatid, mas pinapa-celebrate nila yung Paska. Itong Christmas celebration is normal lang, magkakainan, bigayan. Pero ang talagang celebration nila, mga kapatid, yung Paska. Dahil ang talagang Pasko, mga kapatid, hindi po winter. Ang kapanganakan ng Panginoon sa panahon na kung saan mainit. Kung saan pwedeng maglakbay yung mga camel. Dahil sabi ng Biblia, nung pinanganak ang Panginoon, may mga wise men na pumunta sa Kanya para magbigay ng regalo. Mga wise man, mga kapatid, na sila'y nakakaalam na ang Panginoon ay pinanganak na. At hindi po ito, mga kapatid, yung sinasabing Three Kings. Wise men itong mga kapatid.
mga matatalino kapatid sapagkat inutos ng emperor na hanapin ang pinanganak na bata upang i-report sa kanya at balak na patayin ang Kristo. Pero dahil sila ay wise man kapatid, sila po ay humihis ng daan at hindi sila nag-report at ang Panginoong Jesucristo ay nanatiling buhay in a human flesh kapatid. Kaya kapatid, meron po tayong kaligtasan dahil ang Diyos ng katawang tao. Amen. Sa pamagitan ng laman kapatid, sa pamagitan ng isang berhen, siya po ay naging tao. Bilang Diyos kapatid, hindi namamatay ang Diyos. Dahil ang Diyos ay Espiritu at kailangan nating maintindihan ang kanyang salita. At kaya kailangan nating maintindihan, mapapanganak siya. At sa kanyang pagkapanganak, kailangan niyang magsalita ng salita ng dito sa mundo. Sapagkat ang salita ng langit, hindi natin alam kapatid. Kaya nga mayroong banal na Espiritu kapag nag-i-speak tayo, doon tayo nakikipag-usap sa Panginoon. Amen. Ang mga Kristiyano kapatid na baptize in Jesus' name, na tumanggap ng banal na Espiritu, meron tayong kapangyarihan. Kapag meron kang Espiritu ng Panginoon, meron kang anointing kapatid. Kapag ikaw nag-pray sa iyong kapatid, siya'y gagaling. Amen. Kapag ikaw nag-pray sa iyong kapatid, merong hinihingi sa Panginoon at meron ka rin pananampalataya, ito ay sasagutin ng ating Panginoon. Jesus is the reason for this season. Wala na pong ibang reason mga kapatid na sineselebrate ng sanlibutan ang panahon ito dahil si Yesu Kristo ay pinanganak mga kapatid para magkaroon ka ng kaligtasan. Praise the Lord. Amen. Hindi po tayo nagsiselebrate dahil gusto lang natin magbigayan. Kaya tayo nagbibigayan mga kapatid dahil alam natin na buhay si Kristo dito sa mundo. Na ito sa mga kapatid at para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Thank you, Jesus. Amen. Napakabalag natin mga kapatid. Nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon. Marami pa mga kapatid na hindi naabot ng salita ng Panginoon na hindi pa nila alam na meron palang langit at lupa. Meron palang kailangan na pag-aralan ng salita ng Diyos. Ako po noon ay hindi pa maalam sa salita ng Panginoon. Ang alam ko lang, pangako ko, Lord, pagalingin mo ang tatay ko, magsisimba lang ako. Napakababa lang ang aking bargain sa Panginoon, pero hindi ko alam na hindi lang pala sa pagsisimba ang paglilingkod sa Panginoon. Kailangan ibibigay natin ang buong buhay natin sa Panginoon. Kailangan ibibigay na natin ang ating pagtitiwala sa Kanya sapagkat darating ang Panginoon isang araw sa isang mata. Amen. Hindi natin alam kapatid, mawawala na si Brother Eddie. Damit na lang may iwan. Si pastor nabitawan ng mic. Damit na lang at mic. Ang iba nawala sa upuan mga kapatid. At ang iba naiwan at ang maaalala nila yung pangangaral ng mga pastor na meron palang pagbabalik ang Panginoon at mararapture ang kanyang mga tunay na anak at mawawala dito sa Praise lupa. God. Kaya mga kapatid, kailangan nating pakinggan ang salita ng Panginoon na one day kukunin tayo ng ating Panginoon. In the twinkling of an eye, sa isang mata, tayo ay kukunin niya mga kapatid. Hallelujah. Praise Darating ang araw na hindi na tayo maghihirap. Merong mga pagsubok ngayon na napakahirap. Marami tayong mga bayarin na hindi natin halos mababayaran. Maraming pagsubok sa ating pamilya. Merong mga mahal natin sa buhay kinuha. At tayo mga kapatid ay nalulungkot. Pero isang araw mga kapatid, sabi ng Panginoon, papahiran niya ang iyong luha. Amen. Tatanggalin niya ang iyong lumbay sapagkat doon sa langit mga kapatid, wala nang iyakan. Amen. Doon sa langit mga kapatid, wala nang mga pagsisiraan. Sa langit, wala nang beer, sabi nga ng iba. Ang iba binibiro nila, so I will drink it here. Hindi po makakapasok sa langit mga kapatid ang hindi marunong makinig sa salita ng Panginoon. Darating ang time na tayong pagsubok sa ating buhay mga kapatid, sasabihin natin, tama pala si pastor. Dapat talaga nakinig na ako. Dahil kapag dating ng muling panahon mga kapatid, wala ka nang masasabi at hindi mo masisabi na hindi na ituro ni pastor.
Darating ang time, mga kapatid, na tama pala na dapat ibigay ko na yung buhay ko. Alam niyo mga kapatid, ang buhay ng tao ay estimated na mananatili ang mundo, ang tao sa mundo ng 70 years old. Yan po yung estimate. Kapag ikaw ay lumampas ng 70, ibig sabihin, bonus mo na yan. Kung ikaw ay 60 years old, 10 years na lang. Ano ang gagawin mo sa 10 years, kapatid? Kung ikaw ay 60 sa 10 years, kapatid, napakasarap, maglingkod ka na sa Panginoon. Amen. Ibigay mo na lahat ng isip na sapagkat sa langit, walang papasok na hindi marunong sumamba sa Panginoon. Amen. Sa langit, walang papasok, kapatid, na hindi marunong magpuri sa Kanya sapagkat wala ka ng ibang gagawin doon araw at gabi. Magpupuri. At wala naman talagang oras doon sa langit, mga kapatid. Hindi titigil ang panahon at oras, napakasaya. Every hour, every minute, mga kapatid, mayroong Masaya. reward. Pipila-pila. Sasabihin ng Panginoon, well done, my child. Binigyan ka ng korona ng Panginoon dahil ikaw ay nag-soul win. Bawat soul win mo, kukoronahan ka. Rosita Catalan, Jesus. One soul. Hallelujah. Rosita Catalan, Jesus. Hallelujah. Second soul. Hallelujah. Hanggang sa marami kang madala at ikaw ay sumusunod sa Panginoon sa pamagitan ng holiness. Sasabihin ng Panginoon, Juliet, you're wearing holiness, crown of righteousness. Hallelujah. Maraming korona, mga kapatid, at wala nang tigil ng kagalakan doon, mga kapatid, na kung masaya ka sa diskuhan, sa panahon ng diskuhan, pansamantala lang yan, mga kapatid. Amen. Nakikita ko mga sa Facebook minsan, lundagan, mga kapatid, at nung aking papansinin, nagsiselebrate lang sila yung kanilang pleasure of bless. Nagsasaya sila dahil naranasan ko rin mag-disco, mga kapatid. Amen. Nung hindi pa ako nagpapastor, disco rin ako, mga kapatid. Talon-talon, winter, pinapawisan, mga kapatid. Marunong pa tayo uminom nun. Ah. Lasing-lasing, mga paglasing, nakikipag-away na si pastor. Anong gusto mo? Akala ko malayo. Lapit-lapit lang gusto mo. Binanggalang ako, tumbanan. Wala akong kalaban-laban dahil lasing na lasing ako. Ganun pala, mga kapatid, kapag lasing ka sa alak. Pero mga kapatid, kapag ikaw ay nalasing sa Espiritu Santo, hindi ka naman matakot, hindi ka naman iiyak. Kapag may banal na Espiritu ka pala, mga kapatid, pagtayo mo dito, na mahihain ka noon, ngayon tatapang ka. Lahat ng mga sinasabi mo, magugulat ka, tinuturo ng Panginoon. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon, kapag wala kang alam, pag ikaw ay nagbasa, nag-aral at mahina ang memorya mo, sabi ng Bible, the Holy Spirit will Guide remember you. all things. Ipapaalala ng banal na Espiritu, mga pagsalita ka, mga kapatid, na galing sa banal na Espiritu. Amen. Dahil kapag ikaw ay nalasing sa Espiritu ng Panginoon, magkakaroon ka ng burden, kapatid, sasabihin mo, paano yung aking mga kakilala? Hindi pa sila nakakarinig ng salita ng Lord. Paano yung mga kaibigan ko ngayon may sakit? Merong problema sa kanilang health. Paano kung sila'y mamatay at hindi pa nila narinig at hindi nila tinanggap ang Panginoon? Saan kaya sila pupunta? Amen. Kaya mga kapatid, I encourage ang bawat isa sa atin na mamunga tayo, mga kapatid. Mag-akay pa tayo. Napakaraming Pilipino na dumarating dito, mga kapatid. Kaya ang aking vision, ang aking faith, mga kapatid, next year, lahat ng mga babaeng narito, tatalunin namin kayo. Mas marami. Amen. Magsisimula ng mga kapatid, ang ating pong mga ministry department, ang men's department at ladies department, magkakaroon po tayo ng healthy competition. Hindi naman po sa pagpapagalingan dahil gusto po natin mas dumami pa tayo. Magugulat tayo, may mga choir dito, puro lalaki. Amen. Ang lahat ng mga lalaki dito na kami magpapasalamat at sasabihin nila, sigurado ka na bang maging Kristiyano? Amen. Anong ebidensya? Makita sa buhay. Ano pa ba kasunod doon? Brother Eddie, sa ulo niya yan. Alak, sigarilyo, pati na ang Babaero. chismis. Mawawala yan, mga kapatid, kapag tayo ay
naglingkod sa Panginoon. Yung mga lalaki na magagaling magsigarilyo, pagdating dito, hindi na sigarilyo ang hawakan nila. Darating ang time, microphone na. Magpasalamat sila. Salamat sa Panginoon dahil sinabi niya. Kanina ng testimony mo, pati si Brother Ryan, medyo busy ako pero natouch ako sa kanyang patotoo. Amen. Na dati pala hindi siya masyadong umaattend doon sa kanyang doon sa ibang bansa. Pero nung narito siya mga kapatid, kahit na panggabi yung trabaho niya, gumigising siya mga kapatid. Hindi ko nakaka-challenge mga kapatid na tayo mga kapatid na wala namang day off, wala namang pasok ng Sunday, pero mas na-relate pa tayong gumising dahil nagpupuyat tayo sa gabi. Pero kung uunahin natin ang Panginoon mga kapatid, mayroon kang tulog o wala, unahin mo ang Panginoon. Amen. Ang lakas ng Panginoon. Sapagkat kapag inuna mo siya, all things will be added unto you. Yes, praise Matthew God. 6:33. Ang sabi po mga kapatid ng Bible ng Matthew 1:21, at narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang tatawag niya sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Nung ipinanganak ang ating Panginoon sa sabsaban, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, yung po yung Emmanuel. At yung Emmanuel na yun, mga kapatid, ay Diyos. Hindi po siya tao lang. Na maraming nagsasabi na si Jesucristo ay hindi Diyos, siya'y tao lang. Ngunit ang sabi ng Biblia, siya po ay Emmanuel, na kung liliwanagin, sumasa atin ng Diyos. Amen. Hindi natin pwedeng ikaila na si Jesucristo, siya rin yung Diyos na nasa langit, na Amen. nagkatawang tao, mga kapatid, para tayo ay maabot niya. Sapagkat kung hindi siya bababa, mga kapatid, hindi natin siya makikilala. Hindi natin maintindihan ang salita ng langit, mga kapatid. Kaya bumaba siya rito at nangaral sa mga apostol. At ang mga apostol, mga kapatid, na nakinig, sila rin ay nagtuturo. At ngayon, kami mga pastor nakarinig, at kayo namang mga membro nakarinig din. Kaya ituturo nyo rin, mga kapatid, sa mga hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, bakit kailangang ipanganak ang Diyos sa lupa? Bakit nga ba, mga kapatid? Isa pong katanungan, bakit kailangan bumaba ang Diyos? Diyos na siya. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, mga kapatid, Amen. para maligtas tayo, sapagkat kung hindi siya bababa, ay walang makakatubos, mga kapatid, sa ating mga kasalanan. Sapagkat hindi qualified ang mga tao maitubos ang ating kasalanan. Pero dahil si Jesus, mga kapatid, ay banal at perfecto, kailangan niyang magkatawang tao para yung kanyang flesh ay maging alay sa ating katubusan. Amen. Dahil sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, namatay ang kanyang human flesh, pero hindi namatay ang kanyang pagka-Diyos. Amen. Sapagkat ang Diyos ay iisa lamang, mga kapatid, na meron siyang tatlong komposisyon na tinawag na Ama, Anak at Espiritu. Pero ang pangalan ng nag-iisang Diyos ay Jesucristo, mga Amen. kapatid. Hindi siya hiwalay-hiwalay na Diyos, sapagkat siya rin yung, mga kapatid, na nagsasalita noon, at siya rin yung nagsasalita ngayon, at siya rin yung nagpapagaling ngayon. Amen. For whoever wants to save their life will lose it. Kung sino raw ang gustong magligtas ng kanilang buhay ay mawawala. But whoever loses their life for me will save it. Yung mga magsasakripisyo ng kanilang buhay ay magkakaroon ng buhay doon sa langit. Sapagkat darating ang panahon, mga kapatid, i-challenge tayo ng Antikristo. Ang sasabihin ng gobyerno, pipiliin mo si Kristo o Antikristo. At kapag tayo ay natakot at hindi ka pa handa, mga kapatid, na tanggapin ang Kristo, pipiliin mo Antikristo. At kapag pinili mo ang Antikristo, papatayin ka pa rin. Wala kang choice, mga kapatid. Kaya dapat magpakalakas tayo, magpakatatag at pipiliin natin ang Kristo, mga kapatid, sapagkat pagdating ng panahon, i-judge tayo ng Panginoon kung sino ang pinili mo. Merong dalawang choice, mga kapatid. Kung gusto mong mapahamak, gusto mong mapunta doon sa dagat-dagatang apoy, huwag kang maglingkod. Huwag kang magsimba. Magpuyat ka na pag Sabado at matulog ka maghapon. Huwag kang makikinig ng Word of God
sigurado hindi ka maliligtas. Pero kung gusto mong maligtas, kahit na mahirap, mapatid, daan-daan, mag-strive ka, magpilit ka, mapatid, kung hindi ka makapag-pray, pilitin mo, mapatid, lumapit sa Panginoon. Yes. At papalakasin ka ng Panginoon. Yes. Lagi bubulong ng diablo, huwag ka na magsimba. Sayang ang oras mo, mag-part-time ka na lang. Mas marami ka pang pera, pero alam nyo, maski mag-part-time ka, magugulat ka yung pinag-part-time mo, may tatawag sa iyo, ate, kuya, may sakit ang nanay, padalan mo, mas malaki pa ang gastos mo. Amen. Pagod ka pa. Pero kung ikaw ay naglingkod sa Panginoon, Lord, unahin kita mag-church, unahin kita, alam mo, magugulat ka, may mag-aabot sa iyo ng isang kapatid, bulat sa iyo, ano, hindi po ako ng Panginoon, dahil alam ng Panginoon, kailangan mo ito. Amen. Magulat ka, hindi ka nagtrabaho, may blessing ka. May pagpapala ka dahil inuna mo si Lord. Amen. At ang isang magandang pagpapala, wala kang karamdaman. Wala kang sakit. Kesa yung iba mapatid, puro sakit, puro karamdaman, ang laki ng gastos. Wala silang time mag-church. Pero ikaw malakas ka. Meron kang lakas na makinig sa Panginoon. Narito ka dahil mahal ka ng Panginoon. Amen. Christmas in your heart. If you have Jesus in your personal life, you are completed. Kapag meron pala tayong Yesu Kristo sa ating puso, mapatid, ay kumpleto ka na. Sapat na. Dahil sabi ng iba, may Kristo lang ako sa puso ko, kumpleto na ako. Yung iba walang asawa, iniwan ng asawa. Yung iba naman walang pamilya, nag-iisa. Pero dahil meron silang Kristo sa puso, hindi sila nag-aalala. Amen. Kayang-kaya nilang mag-isa dahil alam nila kasama nila ang Diyos. Amen. Sa bawat oras sa kanilang buhay, meron mga kapatid dito na nag-iisa lang sa bahay, hindi siya nag-aalala. Mas gusto niya pa nga mag-isa kasi walang mga disturbo. Amen. Amen. Di ba minsan mas masarap meron ang peace of mind kaysa mas marami kayo sa bahay. Pero iba-iba naman kayo ng kaisipan. Praise God. Magugulat ka na lang, chichismis ni oh, hindi naliligo yan si sister. Na-observe ko yan, once a week lang yan maliligo. Kaya pala nangangamoy. Mahirap, kapatid, na i-chichismis tayo, nasasaktan tayo. Pero mga kapatid, kahit na anong chismis sa atin, masama man yan o mabuti, pero kapag may Panginoon ka, hindi mo yan papansin. Amen. Sabihin mo, walang dating. Walang Walang dating dating. sa akin Walang sapagkat dato. ang Panginoon ko mas makapangyarihan. Amen. Minsan nga, mapatid, didistract tayo ng kaaway. Lagi naranasan to ni Sister Rose. Kapag aawit talaga siya, mapatid, napapansin ko talaga. Laging may distraction. Kasi may gagawin ng Panginoon sa Amen. dunia. Marami siyang gagawin. Amen. Kapag hindi siya natinag, mas lalo siyang gagamitin. Kasi aasa rin siya ng kaaway. Bakit ganun? Hindi ko ma-perform ang pagpupuri sa Panginoon. At ang sabi ni Sister Rose, hindi ko papansinin. Walang dating. Magpupuri. Amen. Pero ang puso ng pagpupuri sa Diyos. Amen. Ganon din mga kapatid, naranasan ko nung hindi pa ako pastor, nagpapiano ako. Lagi akong dinidistract ng kaaway, meron akong allergies. Pagkakakanta na ako ng malakas, kakatinay na lang ko. Hindi na ako makapag-concentrate, hindi naman pwede mga kapatid na hindi ako alis sa piano. Pag alis ko mga kapatid, stop ang worship. Kasi galit ang kaaway. Yung pala mga kapatid, magpapastor, wala ko yung na-picture. Hindi ako nagpapinak kapatid, hindi ko sinabi laging ganun, maraming hadlang. Iniisip ko noon, bakit kaya pinapatay yung microphone ko? Ayaw yan ang marinig yung boses ko. Baka mayroong iniisip yung leader na yung baka ayaw niya akong gamitin. Pero mapatid, dahil meron akong heart of worship, hindi ko po yung pinapansin mapatid. Ang sabi ko, pupunin ko sa Panginoon. May tugtog man o wala, pangit na ng boses ko, papagamit ko sa iyo Panginoon. Ngayon, nakakaawit na si Pastor. Amen. Sintonado ako mapatid bago ako naging Christian. Ang boses ko, pag sinabing key of D, ang boses ko nasa key of F. Kakanta ko ng I need you, Lord. Wow, ganun talaga mapatid. Pero nung habang lumalaki ako, natuto ko mag-gitara. Tapos tumutono na yung boses ko, hindi na yung I need you, Lord. I need
ang iyong spiritual condition kapag ikaw itatayo rito, hindi ka na pag-ewang-ewang. Patalon-talon ka na mapatid sapagkat dahil meron kang kailangan sa Panginoon na dati ganyan-ganyan ka. Alak pa mga sister. Isang Bigyan shot mo ako pa. ng isang case dyan. Boxing tayo. Lista. Ganun ang buhay ko noon, mga kapatid. At naranasan ko yung susuka, mapatid, na parang kulay green na. Ay. At ang sabi ko, ayaw ko nang uminom ng alak dahil yung akala ko noon, mamamatay na ako sa sakit. Isa rin ako dyan, Pastor. Kaya napapalad natin mga kapatid, tinawag tayo ng Panginoon, narito ka. Kung ikaw ay hindi pa binabago ng Panginoon, ngayon yung time. Kapag tinanggap mo ang Panginoon, babaguhin ka ng Panginoon, dahan-dahan kang iilayo ng Panginoon sa buhay ng kadiliman. Amen. Tayo po ay tatayo mga kapatid, hallelujah. Christmas in your heart. Ang Christmas mga kapatid, kapag ating naunawaan yung panahon na si Kristo ay ipinanganak sa iyong puso. Amen. Yung panahon na si Yesu Kristo mga kapatid ay tinanggap mo na bilang sarili mong tagapagligtas. Kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon, nagtaas ng iyong kamay at sasabihin mo sa panalangin, Panginoon, tinatanggap kita sa buhay ko. Yes. Panginoon, gusto kong maglingkod. Baguhin mo ako, Panginoon, sapagkat noon hindi ko pa naririnig ang ganitong pangangaral. Ngayon, Panginoon, nararamdaman ko ang iyong pangungusap sa akin. Gamitin mo ako, Panginoon. Magbabalik loob ako sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, mga kapatid, inaanayaan ko na tayo po ay lalapit sa altar. Tayo po ay magpapasalamat sa araw na to na ng mundo ay nagsiselebrate ng Christmas. Pero ngayon, mga kapatid, merong ipapanganak ang Panginoon sa kanilang puso sapagkat ang Panginoon Jesucristo ay araw-araw ipinapanganak sa atin. Hallelujah. Praise the name of Jesus. At malaya tayo mga kapatid na pupunta sa altar kung ikaw ay totoong nagmamahal sa Panginoon. Lalapit ka na sa altar at kung gusto mong lumuhod agad sa Panginoon, luluhod ka na. Kung gusto mong magpuri sa Panginoon, magpupuri ka. Kung ikaw ay may challenge sa iyong buhay, ikaw ay lalapit. Kung hindi ka man makaluhod, basta nakataas, kahit anong uri ng iyong pagsamba sa Panginoon, itaas mo ang kamay mo, itaas mo ang iyong puso, ang iyong tinig sa ating Panginoon. Hindi siya nagbabagong Diyos. Hindi siya nagmamaliw na Diyos. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo sa amin. Hallelujah. Come on, church. Sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Purihin natin ang Diyos. Nangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Napakabuti niya. Napakabuti mo.